Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Isa na namang pong pasabog at matalinong hakbang ang ginawa ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nagigisa sa sariling mantika sa administrasyon ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Ewan ko lang kung mag-a-agree kayo sa akin, kaya halina't makipagtalakayan sa mainit at inaabangang issue sa paglabas ni former President Rodrigo Roa Duterte mula sa ICC. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, inaanyayahan ko na rin kayong mag-subscribe at maging bahagi sa pagtalakay sa mga isyong kinakaharap sa ating bansa. Okay, so kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po ninyong kalilimutang mag-comment sa comment section ng video na ito. Sabi nga ng ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, nanlamig siya sa kanyang nalaman at hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Takot yan. Sabi nito ay ipapaalam na lang niya ang plano ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa mga biktima, no, ng extrajudicial killing. Okay, samantala sa pagdiriwang ng Independence Day kahapon sa Malaysia, kung saan ay nandoon ang mga PDP laban senatorial balls at si BP Sara kasama si Senator-elect Amy Marcos, ay mayroong diretsahang pahayag si Vice President Sara kung bakit niya kasama si Senator Amy Marcos. Ayon kay BP Sara, kapatid niya ang nagpakidnap kay former President Rodrigo Roa Duterte, kaya hostage niya ngayon si Amy Marcos at si Amy ang susundo at magpapauwi kay Tatay Digong sa Pilipinas. Bakit ako magpapauwi? Hindi ako ang nagpatapon sa ICC sa dating Pangulo. Malamang, no? Malumanay at magandang salita ang ginamit ni BP Sara, pero may tama. Ang ibig sabihin para sa akin ay ginawa ng kapatid mo yan, lutasin mo. Yan po ang nais kong ipaka-intindi sa inyo mga kaibigan. Yan marahil ang mensahe ni BP Sara sa kanyang tinuran kahapon. Okay? Ito ang pasabog ng kampo ng dating Pangulo. The former President Rodrigo Roa Duterte seeks interim release from the detention to an undisclosed country. Hindi binanggit kung anong bansa ang nagbigay ng willingness to adopt o tanggapin si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang pansamantalang kalayaan. Isa itong sampal mga kaibigan sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. na bakit ibang bansa pa ang kumikilala, naniniwala at tumatanggap sa dating Pangulo. Gayong dapat ay sa Pilipinas siya babalik at uuwi. If you remember, few months ago mga kaibigan, sa interview kay Attorney Nicholas Kaufman, mariin na nitong binanggit noon pa na hindi naman kinakailangang mag-file ng request for interim release ang dating Pangulo dahil hindi naman ang ICC ang nagpahuli sa kanya. Okay, naalala nyo ba yun mga kaibigan? Nang in-interview siya ng mainstream media, hindi naman daw ICC ang dahilan kung bakit nandoon si former President Rodrigo Roa Duterte. So bakit siya hihiling ng pansamantalang kalayaan? No, siya po ay sapilitang ipinakidnap, dinala sa ICC. At napanood natin 'yan sa Senate probe na isinagawa ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos kasi ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Marami tayong natuklasan. Marami tayong nalaman. Tahasang paglabag sa saligang batas, maipatapon lamang, maipakidnap lamang si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa madaling salita, wala pong kinalaman ang ICC kung bakit nandoon si former President Rodrigo Roa Duterte. It's the administration, it's the government of his brother, Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Siya ay ipinatapon o isinuko ng Pilipinas sa ICC. Kaya ang solusyon ay pagbawi rin ng Pilipinas kay PRRD. Pilipinas ang naghatid sa kanya sa ICC, kaya Pilipinas din ang kukuha sa kanya pabalik. O kung may bansa na magbibigay
ng isang mainit na pagtanggap o magbigay ng pagpapaunlak na siya ay kupkupin at tanggapin, ay maaari pong makalabas mula sa ICC ang Pangulo. No, kung meron daw bansa na nais siyang tanggapin doon, merong bansa na magbibigay ng willingness na siya ay kupkupin doon, ay pwede rin pong makalabas sa ICC si former President Duterte, aside from the Philippines. No? Kung merong bansa na magbibigay sa kanila ng willingness, no, kakausapin si Attorney Kopmam at willing kami na tanggapin si former President, pwede. Okay? At ito nga ang nangyari ngayon. May isang bansa na nagbigay ng willingness na kupkupin ang Pangulo. Ang tanong, mga kaibigan, ito ba ay China o ang United States of America? Di ba? Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? China ba o USA? Sa aking palagay, sa aking paniniwala, hindi siguro, dahil ayaw ni former President Rodrigo Roa Duterte ang conflict o yung mahati o magkagulo ang dalawang bansa dahil lang sa kanya. Ayaw niya yun. Hindi siya pwedeng pumili whether China or America. Hindi niya yun gagawin. Naalala nyo nung tinanong siya ng isang Japanese reporter kung sino yung mas mahal niya between China and Japan. Ang sagot ni Tatay Digong, I love Philippines. Kung Jollibee o McDo, yung paborito ni Tatay Digong, namili ba siya? Hindi siya namili kung ano sa dalawa. Ibig sabihin dito, ipinakita ni former President Rodrigo Roa Duterte kung gaano siya kadiplomat na tao. Kung gaano siya kadiplomat na leader. Ayaw niyang magdamdam ang isang kampo kung pipiliin niya ang kabila. Ayaw niyang mag-away ang dalawang bansa kung pipili siya ng isa. 'Di ba? Kaya hindi ako naniniwala na pipiliin niya ang China o ang Amerika. I doubt. So sa nangyaring pagbabalik ng 18 senator judges sa articles of impeachment against the Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, nakita natin ang malaking puwersa, malakas na puwersa ng mga Duterte. Kaya kung pauuwiin ngayon, no, ng administrasyon si former President Rodrigo Roa sa Pilipinas, malaki kasi yung magagawa nito upang mabaligtad ang sitwasyon. Baka si PBBM pa ang maisalang sa impeachment. Kaya yung 18 senators na pumirma, bumoto para isauli yung articles of impeachment sa House of Representatives, hudyat yun sa gobyerno na hindi pa napapanahon para pauwiin si former President Duterte. Kasi kapag pinauwi siya, tapos ang laban. Kasi malakas eh. Biruin nyo, 18 senators, tapos 5 lamang. Di ba? Yung okay sa trial. O, kabahan ka na. Lampas-lampas yun sa 2/3 votes. Baligtad, no? Baligtad yung 2/3 votes na nangyari. Kaya, ang gagawin po ng administrasyon, gagawin nila yung kanilang natitirang puwersa upang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Itutuloy nila, gagawa sila ng paraan by hook or by crook to impeach the Vice President Sara Duterte because this is the only way they can get rid of the Dutertes. No, they can get rid of the Dutertes. So talagang ipupustro yan. Kasi yan na yung pinakang alas nila eh. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, di ba? Kung accountability lang din naman ang pag-uusapan, pwede silang mag-file ng kaso sa Office of the Ombudsman, sa Sandigan Bayan, o sa PNP, sa NBI, sa DOJ. Lahat pwede nilang gawin kung accountability lamang din ang pag-uusapan. Pero dahil hindi naman yun talaga ang gusto ng administrasyon, impeachment yung kanilang pinupustro. Kaya
ganito mga kaibigan ang naiisip kong ginagawa ng administrasyon ngayon. Okay? Kinokondisyon ng administrasyon ang mindset, paniniwala at isipan ng maraming tao na ipakita sa buong mundo, ipakita sa mga Pilipino na buo pa rin ang tiwala ng 285 congressmen daw kay House Speaker Martin Romualdez. Mayroon daw 285 congressmen daw ang pumirma sa manifesto na naglalayong manatili bilang congressman at House Speaker itong si Martin Romualdez. Totoo, 285 talaga. So, kailangan kasi isipin ng tao na gusto pa rin ng mga kongresista o kapwa kongresista si Martin Romualdez na manatili bilang House Speaker. Dahil si Martin Romualdez ang natitirang bala ng administrasyon. Kaya kung hindi ito makukuha, no? Kaya kung hindi ito makukuha ni Martin Romualdez at ang pagiging House Speaker ay makuha ni Congressman Paulo Pulong Duterte, baligtad na ang magiging takbo ng impeachment. Okay, so malaking dagok kasi sa administrasyon ang pagbabalik talaga ng articles of impeachment sa House of Representatives. Oo, malaking dagok 'yon para sa akin mga kaibigan. Bakit? Biruin mo, gumastos sila ng 150 million each congressmen para lang pumirma sa impeachment. Tapos isosoli lang pala sa kanila, no, yung articles of impeachment, ibabalik lamang sila sa kanila matapos magbayad ng 150. Nabulgar naman na. Di ba? Bulgar na. Exposed naman na ang nangyaring bayaran para lamang pumirma sa impeachment. So, take the revelation of Congressman Toby Tiangco. Si Toby Tiangco na yung umamin dahil sa impeachment na yan, dahil sa bayaran na yan, and so on so forth, nawindang ang administrasyon. Di ba? Nawalan ng lakas ang administrasyon dahil sa impeachment, dahil sa bayarang nangyari. Tapos iba pa yung mga pahayag ng mga kongresista noon, mga nakaraang linggo bago mag-eleksyon. Di ba sabi nila, pumirma sila sa impeachment against BP Sara. It's because more ayuda is coming. And this is just a beginning. Sabi nga po ni Congressman Lordan Suwan. Di ba? Tapos nitong mga nakaraang linggo lamang din, umingay din si Joke Prasco. Di ba? Na hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara. Di ba? So, isip-isip na mga kaibigan, kung ako ay isa doon sa 215 na congressman na pumirma dahil may bayad, ay nagampanan ko na yung usapan natin eh. Bigyan mo ako ng 150,000, pipirma ako para ma-impeach si BP Sara. And yun na nga, na-impeach natin si BP Sara. Akin na yung 150, bayaran mo ako sa 150, na-impeach na si BP Sara. Kaso, isinole sa House of Representatives yung articles of impeachment. Hindi ko nakasalanan yan. In short, kung ako ay busog na, sobra-sobra pa yung 150 million na natanggap ko, tapos sirang-sira na rin naman ang pangalan ni Tambaloslos, diba? Bakit pa ako kakapit sa'yo? Bakit pa ako magpapabayad sa'yo? Okay na yung 150 million. Anyway, kung magiging congressman naman ako sa susunod na mga taon, mas malaki pa yung makukuha ko sa 150 million sa mga susunod na panahon. So kahit bayaran ulit ako ngayon ni Tambaloslos, hindi na ako magpapabayad kasi iisipin ko na yung sarili ko. 'Di ba? Iisipin ko na yung sarili ko. Ayaw ko nang masira ang karera ko sa gobyerno. Gusto ko nang gawin kung ano yung gusto kong gawin, kung ano yung nararapat. At kahit bayaran mo pa ako, hindi na ako magpapabayad sa iyo kasi sira na yung pangalan mo eh. Pagpapakatotoo na ako, Duterte na ako. Yun lang yun. No, kasi busog na ako dun sa 150. It's more than enough. Kaya, House Speaker Martin Romualdez,
hindi mo sure na ikaw pa rin ang magiging House Speaker. Okay? Kaya yung sinasabi ninyong 285 na naniniwala pa rin sa'yo, I don't think so. No? Na, ay nako, lalo pa ngayon, no? Na nandyan po si Senator-elect Amy Marcos na talaga namang diretsahan kung sabihin at ilabas yung mga baho mo, 'di ba? Na hindi nga Marcos ang administrasyon ngayon, 'di ba? Administrasyon ito ni Tambaloslos at ni Araneta, 'di ba? So wala nang kakapit sa iyo, House Speaker Martin Romualdez. Kaya yung sinasabi mo na ingay na yan na meron 285 kahit magsalita pa si Dalipe, kahit magsalita pa, hindi nyo napansin mga kaibigan, lahat ng mga kongresista na ah, maingay at gustong-gustong ma-impeach si BP Sara, matataba. Matataba, di ba? Si Asidre, sino pa yung isang mataba? Lahat sila butanding. Kasi, ang dami nilang nakuha kay Romualdez. Yung iba dyan talaga, nabayaran lang dahil, siyempre, election day, kailangan nila ng pondo, tanggapin na natin. Anyway, kung ma-impeach naman si BP Sara sa House of Representatives, sa House of Representatives lang naman yun, hindi ibig sabihin impeach na si BP Sara. Meron pa namang Senado. Diba? Meron pa namang senador. So, okay lang yan. Kung maka-Duterte talaga ako, okay lang yun. Kasi at the end of the day, it's the Senate. No? Senate Impeachment Court naman ang magde-decide kung ka-impeach ba si BP Sara. Which is, anong nangyari ngayon? Ibinalik sa kanila yung articles of impeachment. So, one thing is for sure, mga kaibigan. Wala ng pera ang Pilipinas. No? Basahin po ninyo yung ating Department of Finance. Pumunta kayo sa Department of Finance. Meron pong 497 billion pesos tawag dito, kulang. Budget deficit ang bansa. No, there's a half trillion ang budget deficit ng ating bansa. Ngayon mga kaibigan, dahil nga isinole sa House of Representatives, 'di ba? Tas biglang nasira yung yung San Juanico Bridge. Tapos popondohan ng 7 billion. Nako, sino kaya yung babayaran doon? Kahit nagamitin nila yun para bayaran ang sinuman, hindi napapayag itong mga kongresista na ito. Hindi napapayag. So, kayo guys, mga kaibigan, dalawa po yung tanong ko. Saang bansa kaya si former President Rodrigo Roa Duterte pupunta? Ang hula ko sa Pilipinas. Pangalawang tanong, totoo ba, naniniwala ba kayo na 285 congressmen pa rin yung pumirma sa manifesto ba tawag doon? Pumirma doon sa manifesto para manatiling House Speaker si Martin Romualdez? Naniniwala ba kayo doon, guys? Ako hindi na kasi para sa akin busog na ako doon sa 150 million. Isipin ko na yung sarili ko, di ba? So, yun lang naman guys, yung aking katanungan. So, kailangan nating makialam sa mga ganitong issue. No, anyway, malaya naman tayong magpaliwanag, malaya naman tayong magsaad ng ating mga nakikita, 'di ba? Nauobserbahan. It's very obvious naman. So, yun lang mga kaibigan. Good morning.